Good morning po. Nandito po tayo ngayon sa may Plaza Azul. District 6 to, sir, ha? Sakop to ng 6. Yes po. Sakop ng District 6. Hatid, di ba pag doon sa kabilang side ka na, doon sa looban, 5. Pagdating doon, lagpas ng West Zamora, Tulay. So, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon dahil bubuksan muli ang itong Plaza Azul. Actually, ginagawa tong parking dati at napuno ng basura rito noon, pero nung time ni Yorme pinalinis, inayos, at ito ngayon may mangyayari po rito. Abangan po ninyo kung ano mangyayari dyan. Actually last time binuksan din to, no? Kaso nga lang wala simento dyan, wala. So mga kaibigan, ito po sa ibaba lang po to ng Skyway Stage 3 ba to? Hindi ko sure ko stage. Parang ito na Stage 3, yung pinakamataas. So bago lang to naging parking area to, naging parking lot to. Pero sa ngayon mga kaibigan, nakakita nyo, malinis po yan dahil may event. Pero abangan natin mga after ng event. Natin yung mga German na yan. Sigurado magiging basura na naman dito. So anyway mga kaibigan, ito po update natin mamaya sa pagdating ni Yorme dito po sa may Plaza Azul. You know, kung sa kabila boss mayroong Plaza Dilaw, dito may Plaza Azul. So Plaza Verde wala pa. Meron. Verde, oh. Dahil mo alam Mabeng, good morning po. Ayan, nandito na po ang ating mahal na Yorme Isko Moreno dito po sa lungsod ng Manila. Syempre, maraming salamat din sa ating mga taga-Smart at mga taga all departments sa lungsod ng Manila. Dito po tayo ngayon sa may Plaza Azul. Ayan, so ito na. Kakarating na ni Yorme. Ito na po yung team. Ayan, so doon na tayo. Sundan na natin. Alright. So lakad-lakad na tayo ng konti. So nandito din po yung mga taga-MMDA, National Government. Ayan. Ang gwapo naman ng driver, oh. You know. Alright mga kaibigan, so ito tayo. Ayan, dumating na po. Hi. Dumating ito ating mahal na Yorme. Parang Jerry. Boss, morning. After dito pa siya mangyayari yan. Boundary to boundary. Baka pa siya sa 100,000. Kasi malakas yun eh. Oo, tama. Pagtulong sa kasada. Tapos ng basura sa sariwang hapon. Kung isa po yun ngayon, yun yung big. Ganito na gagawin natin. Yung limit kung gano'n karami, pero 100 square feet na yun. Para mas effective. Sisimula na yun. Nagkamit. Thank you, boss. Alright, makabigyan po ang ating mahal na Yorme. So doon tayo. At magsimula na po ang programa. Francisco Moreno Bormagoso.
Hindi po kayo magalak sa amin. Hinanda, hinanda. At ating salubungin ang ganda ng Manila. From DBM Music Goddess Hope Liberan. Here we go! Senior citizens, sa ating mga residente ng Banlacan, sa ating mga barangay officials, sa mga pet lovers na nandito po sa kalusugan, kasiyahan at kapakanan. Nataw ito na kami magsama-sama para sa isang proyektong magdudulot ng kapahingahan, kaligayahan at kaligtasan sa aming komunidad at ng responsableng Libiran. Total ng DBM sa mga programa na makakapagpaganda ng ating bayan. Ang proyekto po ito, ang Plaza Azul Senior Citizen and Pet Park, ay hindi lang po simpleng park. Para po sa amin sa DBM, nakita po namin yung teaching materials dito, nakita po namin na isa po itong malinaw na simbolo ng kung paano binibigyan ng mukha ang pagunlad. Hindi po abstract na concept. Hindi po ito papel lang sa opisina. Kung hindi, isang lugar na mararamdaman ng tao, ng mga lolo at ng mga lola, ng pamilya at ng buong komunidad. Ito po kasi yung malinaw na gusto ng ating Pangulo, na ang kaunlaran ay makita, nahahawakan at napapakinabangan ng mamamayan. Sa ilalim po ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw po ang direksyon. Bawat bayan ay dapat makinabang sa pondo ng pamahalaan. Hindi po pinipili ang lugar, hindi po dapat iilan lang kung hindi lahat mula sentro hanggang barangay. At dito po mahalaga ang papel po ng lokal na pamahalaan. Ayaw po ng Pangulo na maulit yung mga nangyayari in the past, na nagugulat na lamang ang isang mayor na may proyektong bigla na lang pong itinatayo o bumababa sa kanyang lungsod na hindi niya alam, na hindi niya inendorso at hindi naman pala kailangan ng kanyang bayan. Dahil ang budget po ay hindi po dapat sorpresa. Ang budget po ay plano. At ang planong iyon ay dapat po nagmumula sa lokal, mula sa LGU. Dahil kayo po ang mas nakakaalam kung ano ang tunay na pangangailangan ng inyong mamamayan. Kaya po sa 2026 national budget, hindi lang po pinalaki ang pondo ng mga LGU. Binago po ang mismong paraan ng pagpopondo. Sa ilalim po ng 2026 GAA, makakatanggap po ang mga lokal na pamahalaan in general ng Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Mukhang maganda ang isip natin lahat dahil may isang magandang sorpresa ang ating alkalde sa atin. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating pinakamamahal na Yorme Isko Moreno Dumagoso, kay Attorney Romando Artes, ang ating MMDA Chairperson, Undersecretary Goddess Hope Libiran. Pag nakita natin siya, mukhang may pag-asa na kagad. Ang ating Engineer Andres, na narito naman na talagang tumutulong sa atin. Ang mga konsihal na nagising ng maaga para sa okasyon na ito. Ang mga barangay chairman mula sa Zone 92, 93, 94, 95, ang lahat ng mga media na narito ngayon at ang mga batang pandakan. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatuwa malaman na ang bisyon ng ating alkalde para sa ating syudad na mabigyan ng ating mga lolo at lola, pati na rin ang ating mga minamahal na mga aso at pusa at mga alaga sa bahay ay meron ng mapupuntahan. Nakakalungkot dahil ilang taon nang nakatenga ito at wala namang ibang administrasyon na nag-ayos nito para mapakinabangan ng mga taga-Pandakan. Pero dahil sa kagustuhan ng ating alkalde na mabigyan ng safe space ang ating mga lolo at lola, ang mga kabataan at ang mga batang Pandakan,
Palakpakan po natin siya. Alam nyo, ang trabaho ko bilang vice alkalde ay sumuporta sa ating alkalde pagdating sa mga ordinansa at resolusyon na kailangan para may patupad niya ang plano niya dito sa Maynila. Kasama ng mga konsihal na matatapang na lumalaban sa likuran ng ating alkalde, makakaasa po kayong lahat. Na narinig natin kahapon na sinabi niya, 10 taon niyang ipaglalaban ang buhay ng mga Manilenyo at 10 taon rin akong nasa likuran niya at ipaglalaban siya. Dahil sa totoo lang, naniniwala ako na may magic ang laway ng ating alkalde. Na pag sinabi niya na balang araw, magiging Singapore ang Maynila, naniniwala ako buong buo na kakayanin niya yun. Kaya sa simpleng okasyon ngayon, actually hindi siya simple dahil sa ibang mga naging administrasyon, di naman naisip ito. Pero dahil sa ngayong gagawin natin, ito ay isang ehemplo na unti-unti na mabubuhay ang iba't ibang parte ng Maynila. At dahil dyan, alam ko, papunta na tayo sa Singapore balang araw. Hindi ko na po hahabaan ang aking mga gustong sabihin dito dahil alam ko naman, bottom line, gusto nyo marinig ang ating alkalde. Pero gusto ko lang rin alam ninyo na habang ako ay narito, ipaglalaban ko rin kayo. Mahal na mahal ko kayo. Manila! God first. Head of the Media Affairs and Community Relations Office of Department of Budget Management. Ladies and gentlemen, Mga senior citizens po at mga residente ng Pandacan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa groundbreaking ceremony ng Senior Citizens Park and Pet Park dito po sa Pandacan, Manila. Ang okasyon pong ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng green and open spaces dito sa Kalakhang, Maynila. Ang proyekto pong ito ay pinondohan mula sa Green program ng Department of Budget and Management at yung pong medyo, Yorme, Yusek Gades, kulang daw po yung pondong binigay nyo para sa park na to. So, dinagdagan po yan ng MMDA, ng counterpart fund para masiguro po na mas maganda, mas malaki at mas maayos na senior citizens park ang atin pong maitayo. Ang park po na ito ay may mga features tulad ng nature-based solution kung saan yung tubig ulan po ang gagamitin natin na pandilig sa mga halamang ilalagay dito. Ito po ay magkakaroon ng mga espasyo para sa ating mga senior citizens kung saan pwede po kayong tumambay, magchismisan, pero higit sa lahat, makapag-zumba para po sa inyong mental and physical health. So, layunin din po ng proyektong ito ang pagbibigay pugay sa bantayog ni Maria Paz Mendoza Guanzon sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang monumento. Naway magsilbing inspirasyon ang parking ito para sa pagbubukas ng mas marami pang open spaces na pwede pong gamitin ng ating mga kababayan.